Magandang umaga po. Ako po si Leonard Reyes at ang tatanghalin kong tula ay ang kay Rolando Tino. Alam niyo po ba na si Rolando Tino ay kilala bilang mandudula, makata at tagapagsalin? Isinilang siya sa Tondo. Nabibilang siya sa grupong tinatawag na bagay ng mga antiromantikong makatang Tagalog na naglalarawan ng mga bagay at umiiwas sa pagbibigay ng mga haka-haka. Ang lola na ang gawa niya ay naglalarawan ng isang matandang ulyanin at bugnutin. Ang tulang ito ay nagbibigay ng isang sulyap sa mga gawin ng isang pangkaraniwang tahanang Pilipino sa dapit hapon sa pagtugtog ng orasyon. Ang lola. Nakapwesto sa paboritong lugar, parang nakakwadrado sa bentanilya ng komedor. Inis na inaaninaw ang di makilalang alasais, areglado ng umandar. Hinaharap ang lahat na dapat magsipanik na ng bahay. Mga lasenggot sugarol, imbit tampalasan, mga tarantado silang wala nang inatupag kundi maglantian sa lansangan. Pati na yata ang araw na di pa kursunadang pagbigyan ng nagririnyegong karimlan. Walang awat silang kinakatkatan ng lola. Gayon kasi may pagkaulyanin na. Hindi na matandaan kung sino-sino sila. Hindi na matandaan ang punot dulo ng paghihimagsik na parang ataking nandyan na lang tuwing alas 6. Orasyon biro namin. Panatang walang hanggan. Nang di raw mapariwara ang kaluluwa ng lansangan. At ayaw gambalain ang mga litanya. Tahimik ang ate sa pamamalansya. Nagdidilim ang muka. Maaga pa naman daw. Ayaw pang gaasan ng ilaw. At ang nanay, napisikan yata ng mantika. Marahang tinatangisan ng pinipritong hasa-hasa. At si Bulilit, pagkahatid ng tatal sa kusina, nakangising na upo sa sala, minataan ng abuela. Siguro'y alas 6:30 na. Kahit tapos na ang mga seremonya, nakadambana pa rin ang damatan sa bentanilya. Nahapo rin pala. Napikit ang mga mata, nalaglag ang panga. Ika nga'y bumunot sa dibdib ng buntong hininga. Parang humanda namang atupagin ang di masansalang pagdidilim.